Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome po sa Pananambahang Pilipino ng Green Hills Christian Fellowship Ortigas Center. Isang magandang hapon po sa lahat ng naririto sa ating santuario at yun din namang nakikibahagi sa amin sa pamamagitan ng ating online na live stream. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo ay tinatawagan ng Panginoon upang manambahan sa Kanya. Isang paalala sa atin na ang pananambahan ay para sa Diyos, hindi po para sa atin. Patungo sa Kanya, hindi po para sa ating kapakanan. Tayo ay mabibiyayaan kung ang buong pag-iisip natin ay itutuon natin sa Diyos sa ating pagsamba ngayong hapon. Ang sabi ng Isaiah chapter 40 verses 29 to 31 ay isang paalala sa atin kung saan nanggagaling ang kapangyarihan at kalakasan para sa isang mananampalataya. He gives power to the faint, and to him who has no might, He increases strength. Even youths shall faint and be weary, and young men shall fall exhausted. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Tayo po ay manalangin. Panginoon, sa aming paglapit sa iyo sa hapong ito, ilagay mo sa ayos, O Diyos, ang aming mga puso. Ilagay mo sa ayos, O Diyos, ang aming mga pag-iisip na ang lahat ng aming atensyon, Panginoon, lahat ng aming mga affections, O Lord, ay maituon namin sa iyo lamang, Panginoon. Huwag sana naming hanapin na kami ay mabiyayaan, kundi kayo ang mapapurihan sa lahat ng aming gagawin, sa aming pag-iisip, sa aming pananalangin, sa aming pag-awit, at lalo na, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong dakilang salita. O Diyos, pagpalain mo ang bawat sangkap ng aming pananambahan ngayong hapong ito. Na nawa, O Diyos, kayo ang malwalhati sa lahat. Ito ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. God, in His grace, has blessed every believer with every spiritual blessing. In Him, we were chosen before the foundation of the world. In Him, we have redemption through His blood. In Him, we have obtained an inheritance. And in Him, we were sealed with the Holy Spirit. God desires to see every believer realize our hope and our inheritance in Christ. That God's children realize the magnitude of Christ's power and glory. This is the kind of church that we should be. A church built on biblical bedrock. Our Sunday sermon series on the book of Ephesians. Mga kapatid, kunin po natin ang kopya natin ng banal na salita ng Panginoon, ang ating mga Biblia. Buksan po natin ito sa Ephesians chapter 6. Babasahin po natin ang verses 10 to 13. Isang paalala lang po mga kapatid,
ang ating pong binabasa ay ang actual na salita ng Panginoon. Ito ay banal, ito ay walang bahid ng mali, ito ay nakapagbabago ng ating mga buhay. Sa ating pagbasa, bigyan natin siya ng karampatang paggalang at dangal. Tayo po'y tumayo at basahin natin sabay-sabay ang Ephesians chapter 6, verses 10 to 13. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Put on the whole armor of God, that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Therefore, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, to stand firm. Pagpalain nawa ng Panginoon ang kanyang salita sa ating mga puso't isipan sa hapong ito. Maaari na po kayong maupo. Nagpapatuloy po tayo sa ating serya ng mga mensahe sa aklat ng Efeso. Pinamagatan nating A Church Built on Biblical Bedrock. Ang title po ng mensahe sa hapong ito ay ang realidad ng espiritual na pakikibaka. Ang realidad ng espiritual na pakikibaka. Bilang mga Kristiyano, tayo ay biniyayaan ng isang maluwalhating kayamanan sa ating posisyon sa Panginoon. Ito ang ating natutunan sa first 3 chapters ng Ephesians. Nabasa natin sa chapter 1 verse 3, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. Napakayaman po natin sa ating Panginoon. Binigyan po tayo ng isang maluwalhating kayamanan. Tayo po ay pinili niya magmula pa sa umpisa ng panahon. Tayo ay kanyang tinubos sa sarili niyang dugo. Tayo ay kanyang niligtas sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Tayo ay binuhay niya magmula sa pagiging patay sa ating mga kasalanan. At tayo ay inupo niya, iniluklok niya, nakasama si Kristo Jesus sa kalangitan. Napaka malwalhati pong kayamanan ang ating natanggap mula sa ating Panginoon. Dahil nga roon, tinawag tayo sa isang karapat-dapat na paglakad. Isang maluwalhating kayamanan, datapwat isang karapat-dapat na paglakad. Sabi sa chapter 4 verse 1, I therefore, sabi ni Pablo, a prisoner for the Lord, urge you to walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. Isang karapat-dapat na pamumuhay, kaya natutunan natin na tayo ay dapat lumakad sa kabanalan, lumakad sa ilaw, lumakad sa karunungan, lumakad sa lakas ng Espiritu Santo, lumakad na nagpapasakop sa isa't isa out of reverence for Christ. Natutunan natin sa mga nakaraang mensahe, yung household code, kung paano magpasakop ang mga babaeng asawa, kung ano ang role ng mga lalaking asawa, kung ano naman ang role ng mga anak, at kung ano ang role ng mga parents. Gayon din ang role ng mga servants at kanilang mga earthly masters. Sa ganitong paglakad, ang paglakad na ito ay ating ginagawa dahil sa dakilang kayamanang ating tinanggap mula sa Panginoon. Kaya naman, sa huli, ay ipinapakita sa atin ni Pablo, nahaharap tayo sa isang tiyak na pakikibaka. Tiyak na pakikibaka. Meron tayong kayamanan, meron tayong tamang paglakad, kaya haharap tayo sa isang pakikibaka. Kaya dito sa chapter 6 verse 10, ang kanyang panawagan sa atin, finally be strong in the Lord and in the strength of His might. Ang ating teksto sa araw na ito ay tungkol sa realidad
ng espiritual na pakikibaka sa buhay ng iglesia at sa buhay ng bawat individual na Kristiyano. So tignan natin, kung meron ngang realidad ang spiritual warfare o ang spiritual na pakikibaka sa ating buhay, ano ba ang dapat nating tugon sa realidad na yan? So ang unang katotohanan na ating makikita ay ang tugon natin ay ang magpakalakas sa Panginoon. Yun po ang sinasabi ng verse 10. Finally, be strong in the Lord and in the strength of His might. Paulit-ulit po yung strong, yung strength, yung might. No? Sinestress po dito ng ating nasumulat na si Apostol Pablo na kailangan tayong magpakalakas sa Panginoon. Yung pong salitang finally, ang kanyang closing exhortation. Kaya dito po ay kanyang isinasaad sa atin. Pagkatapos niyang ilang beses sabihin, therefore, ito ang dapat niyong gawin. Then, ito ang dapat niyong gawin. So ngayon, matatapos na ang kanyang sinulat. Finally, sabi niya. Finally. At dapat lamang po, sapagkat itong babala tungkol sa pakikibaka na espiritual ay isang karampatang pagsara ng aklat na ito, na nagumpisa sa kayamanan ng isang believer at nagpatungo sa paglakad ng isang niligtas hanggang sa pakikibaka ng isang sundalo ng Diyos. Dapat lang nating asahan na tayo na niligtas ng Panginoon magmula sa kadiliman at inilipat sa kaliwanagan. Dapat lang nating asahan na tayo ngayon ang magiging target ng ating kaaway. Ang ating kaaway, ang kanyang desire magmula pa sa umpisa, ay labanan ng lahat ng gawain ng Diyos. Lahat ng kanyang ginagawa, lahat ng kanyang mga kalooban, ang kanyang desire ay labanan ang lahat ng ginagawa ng Panginoong Diyos. At ang pinakamagaling, pinakamaganda, pinakadakilang gawa ng Diyos, ayon sa Ephesians chapter 2 verse 10, ay yung kanyang mga niligtas. Sabi sa Ephesians 2:10, for we are His workmanship. Yung salitang workmanship, masterpiece, obra maestra. Obra maestra tayo ng Panginoon nung tayo kanyang niligtas, magmula pa sa umpisa ng panahon, nung tayo kanyang tinubos, nung tayo kanyang hinugot magmula sa kadiliman papunta sa liwanag. Yun ang kanyang obra maestra. Kaya naman, ang ating kaaway, yun ang nais sirain. Ngunit, hindi niya kayang pigilin ang pagliligtas na ginawa na ni Kristo Jesus. Hindi niya kayang pigilin yon. Sapagkat tayo ay niligtas na, at dahil tayo niligtas na, tayo ay selyado na ng Espiritu ng Diyos. Di ba? Nabasa natin yon sa Ephesians chapter 1, verse 13. Ang sabi doon, in Him, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believed in Him, were sealed, selyado, with the promised Holy Spirit. We were sealed, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it to the praise of His glory. Kaya matutuloy, alam niyo kung bakit? Kasi to the praise of His glory. Ang kanyang kaluwalhatian is at stake. Dapat niya talagang tuluyan ang ating kaligtasan sapagkat ang kanyang kaluwalhatian ang mapapahiya at hindi mapapahiya ang ating Panginoon. So dapat lang nating asahan na ang ating kaaway ay susubukan niya na tayo ay linlangin, na tayo ay i-discourage, na tayo ay palungkutin, i-demoralize, o di kaya ay even i-damage ang ating buhay Kristiyano sapagkat hindi na niya mapipigil ang ating kaligtasan. Kaya ang ginagawa na lang niya, sisirain niya ang ating testimonyo para wala nang maligtas pa dahil sa atin. Yun ang kanyang ginagawa. Kaya niya tayo hinaharas, kaya niya tayo inaatake. Kaya tayo ay objects ng warfare niya sapagkat hindi na niya mabawi yung kaligtasan. Natalo na siya sa krus.
datapot naghahanap na lang siya ng damay. So mga kapatid, ang command na ito, ang tugon na ito, ay to be strong. Pero yung kautusan na ito ay para tayo ay maging malakas, magpakalakas sa pamamagitan ng Panginoon. Na hayaan natin na ang Panginoon ang magpalakas sa atin. E akala ko ba, Pastor, ang command ay to be strong. Parang dapat akong gagawa nun. Magpakalakas ka. Di ba? Parang ganun ang dating. No? Pero kung titignan natin mas malalim, yung actual word na to be strong, sa original na language, yun po ay isang imperative or dapat sundin. Kautusan po siya. Pero siya ay nasa passive voice. Alam niyo po naman yung rules ng grammar, no? Pagka passive voice, hindi po kayo yung gumagawa ng aksyon. Kayo ang ginagawan ng aksyon. Nakuha niyo? So hindi kayo ang to be strong. Ang dapat sigurong salin nito, to be strengthened, to be made strong by the Lord. Dapat tayong magpalakas o palakasin ng Panginoon. Siya ang gagawa ng pagpapalakas. Hindi po tayo. Pero kailangan niya ng ating kooperasyon. Kailangan niya na tayo ay nagko-cooperate sa Kanya. Siya po ang sanhi, siya ang pinanggagalingan ng ating kalakasan. Siya po ang nagpapalakas sa atin, pero hinihiling niya na tayo ay mag-cooperate sa Kanya. Paano? Paano ba tayo? How can we be made strong? How can we be strengthened? Paano ba na magpakalakas sa Panginoon? Maraming sinasabi ang scripture. Meron po akong sinulat na ilang bagay na nakita ko po sa Biblia. Una sa lahat, pwede niyo pong isulat ito. Meron po kayong kopya ng outline. Nasa inyong worship bulletin. Naalala niyo ba? Meron po ba kayo nito? Yan. Kunin niyo po. No? Meron pong outline sa loob. Doon sa outline po, merong blank sa baba. Pwede niyo pong sulatan yan. No? Kung gusto niyo po, sulatan niyo po. No? Kunin niyo po yung worship outline at sulatan ninyo. Ito po ang ilang paraan kung paano tayo magpapakalakas sa Panginoon. Paano ba natin nakukuha yung kalakasan ng Diyos sa atin? Una sa lahat, when we live to glorify Him, kapag tayo ay namumuhay para siya ay malwalhati. Pagka ginagawa natin lahat ang ating ginagawa para sa Kanyang kalwalhatian, hindi para sa ating kapurihan. Saan ko po nakita yon? Romans chapter 4, verse 20. Romans 4:20. Ito po ay tungkol kay Abraham. Dinidescribe ni Pablo ang pananampalataya ni Abraham. Sabi niya, Romans chapter 4, verse 20, no unbelief made him waver concerning the promise of God. Hindi daw matinag yung kanyang paniniwala sa Diyos. But he grew strong in his faith. Paano? As he gave glory to God. Ayun. Kapag tayo namumuhay na magbigay ng kalwalhatian sa Diyos, palalakasin tayo ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ang kanyang kalwalhatian na nakataya, mga kapatid. Kaya kailangan palakasin niya tayo sa ating pananampalataya. Pangalawa, so when we live to glorify Him, ang una. Pangalawa, when His Word abides in us. When His Word abides in us. 1 John chapter 2, verse 14. Ang sabi ng Apostol Juan sa kanyang sulat na iyon, dun sa verse 14, sa second part ng verse 14 ng chapter 2, I write to you, young men, because you are strong. You are strong, sabi ni Juan. Paano? And the Word of God abides in you. The Word of God abides in you. Ang kanyang salita ay nasa inyong mga puso. And you have overcome the evil one. Ganon sila ka-strong. Bakit? Sapagkat ang salita ng Diyos, ang kanilang inaaral,
at kanilang pinananatili sa kanilang mga puso't isipan. So, when the Word abides in us, the Lord strengthens us. Pangatlo, when we obey His commands faithfully. When we obey His commands faithfully. Kapag tayo ay sumusunod sa Kanyang kalooban at kautusan. Joshua chapter 1, verse 7. Sulat nyo, Joshua chapter 1, verse 7. Sabi kay Joshua ng ating Panginoon, papasok na sila ng promised land. Tatawid na sila ng River Jordan. Kanilang i-conquer ang buong promised land. Si Joshua, baguhang general, ang bagong appointee ng Panginoon. Ano ang sabi niya kay Joshua? Only be strong. Ayan. Only be strong and very courageous, being careful to do according to all the law that Moses, my servant, commanded you. Kailangan mo sundin ang lahat. All the law, sabi niya. Anong klaseng obedience, Panginoon? Do not turn from it to the right hand or to the left, that you may have good success wherever you go. Obedience po sa kanyang mga commands ang nagpapalakas sa atin. Meron pang pangapat, when we cast our weakness upon Him. Kapag ating inilalagak ang ating kahinaan sa Diyos. Hindi ba si Pablo merong sakit, yung kanyang thorn in the flesh? At 3 beses niyang ipinanalangin at inilapit sa Panginoon nito. Ano ang tugon ng Panginoon sa kanya? 2 Corinthians chapter 12, verse 9. 2 Corinthians chapter 12, verse 9. But he said to me, my grace is sufficient for you. For my power, pakinggan nyo to, my power is made perfect in weakness. Sa kanyang kahinaan, naging mas malakas ang kapangyarihan ng Diyos. Therefore, sabi ni Pablo, I will boast all the more gladly of my weaknesses so that the power of Christ may rest upon me. So akin na lang isasandal ang aking kahinaan. So sabi niya, Panginoon, ako'y mahina, isasandal ko na lang ang aking kahinaan sa inyo. At dahil doon, ang kapangyarihan ni Kristo ang siyang dadatal sa Kanya. Meron pang panlima. When we pray or when we are prayed for. When we pray, makikita nyo sa teksto natin, kung nakabukas yung Biblia nyo, ibababa nyo lang yung daliri nyo ng konti sa verse 18. Ang sabi sa Ephesians 6:18, part of the armor of God, praying at all times in the Spirit, with all prayer and supplication. Yun po ang sekreto. No? When we pray and when we are prayed for. Sa Ephesians 1, verse 15 to 23, nanalangin po si Pablo. At isa sa kanyang ipanalangin nasa verse 19, Ephesians 1:19. Ang panalangin ni Pablo ay ganito, and what is the immeasurable greatness of His power toward us who believe, according to the working of His great might. Sana daw matanggap natin yung kanyang immeasurable greatness of His power toward us who believe. So kung tayo nananalangin at kung tayo'y ipinapanalangin, matatanggap po natin ang kalakasan ng Diyos. Meron pa hong pang-anim, when we experience suffering. Aba, kahinaan, tapos suffering. Opo, mga kapatid. Kasi sabi ni Pedro sa 1 Peter 5:10, ay ganito. Sabi niya, and after you have suffered a little while, the God of all grace, who has called you to His eternal glory in Christ. Yun din ang sabi ni Pablo, di ba? Chosen from the foundation of the world, redeemed by the blood of the Lamb, saved by grace through faith, di ba? Made alive, seated in the heavenly realm, sabi ni Peter, ganun din. Who has called you to His eternal glory in Christ, will Himself, sabi ni Peter, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you.
Kapag tayo daw ay nakararanas ng paghihirap at pagsubok, ng panunuligsa ng iba, ng pag-iipit ng iba, kung tayo nagsasuffer dahil sa ating pananampalataya, kung tayo ay nakararanas ng paghihirap sa mundo, diyan tayo binibigyan ng kalakasan ng Diyos. So mga kapatid, yung 6 na bagay na yun, ang paraan kung paano tayo magpapakalakas sa Panginoon. At yung lakas na ito, the core of this strength, is the very power of our Almighty God. Ang kalakasang ito ay ang kapangyarihan mismo ng Diyos. Ang kapangyarihan ito ang gumawa ng langit at lupa. Romans chapter 1, verse 20. For His invisible attributes, namely His eternal power, and divine nature have been clearly perceived. Paano? Ever since the creation of the world, in the things that have been made. Yung pong gumawa ng langit at lupa ay ang kapangyarihan ng Diyos. Yung pong kapangyarihan yon ang kanyang ibinibigay sa atin. Yung kapangyarihan na sumira ng buong mundo, nung kanyang binaha ang buong mundo dahil sa kasalanan ng sanlibutan. Yung kapangyarihan na nagpalayas ng mga demonyo. Sa Luke chapter 8 verse 29, mababasa natin, for He, si Kristo Jesus, had commanded the unclean spirit to come out of the man, at lumayas nga po. Yung pong kapangyarihan yon ay available po sa atin. Yung kapangyarihan po na nagbuhay kay Lazarus sa John 11:43 to 44. Sabi ng Panginoong Hesus, ang kamatayang ito ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Sabi niya. Hindi alam ni Mary at Martha kung anong ibig sabihin nun. Sila'y nagluluksa. Kaya nagpunta sa libingan ni Lazaro, si Kristo Jesus, at doon sa hill na iyon, sinigaw niya, Lazarus, come forth! At lumabas si Lazarus, magmula sa kanyang libingan. Nasuot-suot pa ang kanyang grave clothes. Yung pong kapangyarihang yun, ang kapangyarihang available sa atin. Yung pong kapangyarihan na nagbuhay kay Kristo magmula sa pagkamatay. The power that raised even Christ from the grave. Yun po ang kapangyarihan na nasa atin. Romans chapter 8 verse 11. Romans chapter 8 verse 11. If the spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, He who raised Christ Jesus from the dead will also give life to your mortal bodies through His Spirit who dwells in you. Kapag tayo nanghihina, kapag tayo naatake ng kaaway, kapag tayo dinideceive, tinetempt, at parang wala tayong kakayahan na labanan ang kanyang kapangyarihan, tandaan lang natin mga kapatid, kung tayo nanghihina sa ating pagbabagong buhay, tandaan lang natin mga kapatid, ang Espiritu na nananahan sa ating mga puso't isipan, sa ating mga kaluluwa, ay yun ding Espiritu na nagbuhay kay Kristo Jesus. So ganyan po ang kapangyarihan na nasa atin. Itong kapangyarihan ito ay ang binigay ng Panginoon sa bayang Israel. Nung sabi niya, lumabas kayo at labanan ninyo ang inyong mga kaaway. Itong kapangyarihang ito, ang binigay niya kay Solomon para igawa yung kanyang templo. Itong kapangyarihang ito, ang kapangyarihang nagliligtas. Psalm 28, 7-8. The Lord is my strength and my shield. In Him my heart trusts, and I am helped. My heart exalts, and with my song I give thanks to Him. The Lord is the strength of His people. He is the saving refuge of His anointed. Kapag iniisip nyo nang nihina kayo, ay hindi na lang ako mag-share ng gospel. Isa pong atake ng demonyo yan. No? Bibigyan kayo ng oportunidad na mag-share sa inyong kapitbahay o sa inyong kapwa. Tapos nahihiya kayo. No? Tandaan nyo lang, yung kapangyarihan na sa inyo, ang kapangyarihang nagsisave. Hindi po kayo nagsisave sa kapwa ninyo.
Kapangyarihan po ng Diyos. Itong kapangyarihan ito ang nagpapalakas sa atin. Sabi sa Isaiah 41:10, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand." Kapag tayo tinutukso at na gumawa ng mali, na hindi gumawa ng tama, tandaan ninyo, ang nagpapalakas sa inyo ay yung righteous right hand ng ating Panginoong Diyos. At wala nang mas makapangyarihan pa sa Kanya. So nung sinabi ni Pablo dito sa Ephesians 6:10, finally be strong in the Lord and in the strength of His might, yung pong might na yun, ang pinakamalakas na kapangyarihan sa buong mundo. So, totoong warfare ang pakikibaka natin. Totoong nangyayaring pakikipaglaban natin sa ating kaaway. Totoo. No? Huwag tayong matakot. Huwag nating i-deny na hindi walang devil, walang demonyo. Hindi walang evil forces. Huwag po natin i-deny. Huwag po natin i-diminish ang kanyang kapangyarihan. Let us be aware, but let us not be afraid. Harapin natin mga kapatid sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ang nasa atin. Pangalawa, nakita na natin yung tugon sa realidad ng pakikibaka. Ang pangalawa ay ang dahilan. Ano ang dahilan sa ating pagdugunan ito? Ang sabi niya, ang tugon ay be strong in the Lord. Ano ang dahilan? Bakit kailangan to be strong in the Lord? Bakit kailangan ilagay ang kapangyarihan ng Diyos, ang kalakasan ng Diyos sa atin? Sapagkat ang dahilan ay ang kapangyarihan ng kalaban. Matindi po ang kalaban natin, mga kapatid. Sabi sa verse 11 and 12 ay ganito. Put on the whole armor of God that you may be able to stand against the schemes of the devil. For we do not wrestle against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the cosmic powers over this present darkness, against the spiritual forces of evil in the heavenly places. Lakas po ng ating kalaban. Ang dahilan, kaya natin dapat ilagay ang baluti ng Panginoon sa atin, ang baluti po, armor. No, baka hindi niyo po alam yung Tagalog word na baluti. No? Armor po yun. O sige, para talagang Tagalog, armor. Yung paglagay ng armor ng Diyos. No? Kaya po kailangan ilagay ang armor ng Diyos dahil po ang ating kalaban ay matindi. At meron po siyang nakapipinsala na strategiya para sa atin. Yun ang dahilan sinabi sa verse 11, that you may be able to stand. Kaya tayo kailangan magpakalakas sa Panginoon that you may be able to stand against the schemes of the devil. Para tayo ay makatagal sa kanyang mga pag-aatake. Yung pong salitang to stand is to continue, endure, persist against the opposition of an enemy. Yung po yung ibig sabihin ng stand. Yung stand dito, yung defensive stance. To stand fast. To stand firm. Na pagkatapos nating tumanggap ng blows ng kaaway, tayo ay nakatayo pa rin. No? Parang si Manny Pacquiao. Kahit na ginulpi na ni Juan Marquez, nakatayo pa rin. No? Pero sa huli, napatulog din niya. No? Pero, ang hinihingi ng Panginoon dito, gamitin natin ang kanyang kalakasan para tayo ay makatayo sa huli pagkatapos tayong atakihin ng kaaway. Sapagkat tiyak na atakihin niya tayo. At ang objective lang po is to stand. Bakit po importante yun? Sapagkat sa verse 11 sabi that you may be able to stand. Sa verse 13, that you may be able to withstand. Tapos, and having done all, to stand firm. Tapos sa verse 14, stand therefore. Paulit-ulit po, stand, stand, stand. Yun po ang keyword. Yun po ang objective na tayo ay makatindig, makapanatili sa ating pananampalataya. Importante pong malaman natin na hindi po tayo inuutusan ng Diyos na habulin ng demonyo
at labanan siya. Hindi po. Baka po pagkatapos itong service na ito, maghanap kayo ng mga demonyo na inyong kakalabanin. Ay nako, wag po. Hindi nyo po kaya. Hindi po natin kaya. Tayo po ay dapat naghahanda lang ng pagdating ng pakikibaka. Hindi natin sinusuyo ang pakikibaka at pakikilaban sa kaaway. Sapagkat yung pong victory natin, nakuha na ni Kristo Jesus. Panalo na tayo eh. Tayo'y panalo na eh. Kumbaga sa boksingero, tambak na yung kaaway, bugbog na, putok-putok na yung muka, kanto-kanto na ang mukha niya. No? Hindi mo na kailangan patunayan pa na kailangan mong patamaan pa ng suntok yung kaaway mo. So para ikaw ay makatagal hanggang sa end ng fight, you just need to be able to stand. So defensive ka na lang. Defensive ang kautusan na ito sapagkat ang kalaban ay natalo na. John 12:31, sabi ni Kristo Jesus, "Now is the judgment of this world. Now will the ruler of this world be cast out." Cast out na po siya. Sa John 16:11, sabi ng Panginoon, concerning judgment because the ruler of this world, si Satanas po yun, is judged. Siya po ay hinusgahan na. At anong husga sa kanya? Revelations 20:10. And the devil who had deceived them was thrown into the lake of fire and sulfur, where the beast and the false prophet were, and they will be tormented day and night forever and ever. Talo na po siya. Hindi niyo po kayang hanapin at gulpihin. Kaya nga po siya'y talunan na, naghahanap na lang po siya ng karamay. Pinapahina na lang niya po ang testimonyo natin para hindi na po tayo makadagdag pa sa mga naliligtas ni Kristo Jesus. Mga kapatid, siya po ay talo na. Kaya tayo ay, sabi lang ng Panginoon, panalo na kayo eh. Sabi niya sa John 6:40, "For this is the will of my Father." Ano ang kalooban ng Diyos? That everyone who looks on the Son, maniwala sa Kanya, and believes in Him, should have eternal life. And I will raise him up on the last day. I will raise him up. Hindi I might raise him up. Hindi I may raise him up if he's good. Hindi. I will raise him up. Sabi niya sa John 10:27, no one can pluck you out of my hand. Sabi niya sa John 6:44, no one can come to me unless the Father who sent me draws him. Hinatak daw po tayo ng Diyos para lumapit kay Kristo Jesus. Hindi po ba parang gano'n ang kwento natin? Na gumawa ang Panginoon ng mga bagay upang tayo malapit sa Kanya. At pagkatapos niya tayong iligtas, ang sabi niya, ang pangako niya rito, and I will raise him up on the last day. I will raise him up. Tiyak po ang panalo ng Panginoon. Talo na po ang ating kaaway. Kaya nga naalala ko yung isang Sunday school song namin nung ako'y bata. Stand up for Jesus. Stand in His strength alone. The arm of flesh will fail you. Ye dare not trust your own. Put on the gospel armor. Each piece put on with prayer. Where duty calls or danger, be never wanting there. Yung pong panawagan ng Diyos sa atin. Stand in His strength alone. Ang ating kaaway ay matindi. Siya ang originator ng sin and evil. Nagmula siya sa pagiging anghel, naging mayabang. Hiniling niya, hinangad niya na siya ay maging Diyos, katulad ng Diyos. Sabi sa Isaiah 14:12-13, how you are fallen from the heaven, O day star, son of dawn. Napakaganda po niyang anghel. How you are cut down to the ground, you who laid the nations low. Bakit? You said in your heart, I will ascend to heaven above the stars of God. I will set my throne on high. I will sit on the mount of assembly in the far reaches of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will make myself
like the Most High. Siya ang nag-umpisa ng kasalanan. Kaya sa umpisa, ang sabi ni Kristo sa kanya, he is a murderer and liar from the beginning. John 8:44. Sa Genesis 3:1-6, tinempt niya si Eve at siya'y nagwagi. Si Eve at si Adam ay nagkasala. At mula noon, ang lahat ng gawain ng Panginoon ay kanyang nilalabanan. Ang schemes po niya, sabi dito, that you may be able to stand against the schemes. Methodia ang salita. Strategy. Meron po siyang strategy, mga kapatid. Susubukan niya na i-tempt tayong magkasala. At magaling po siya. Kahit si Kristo po, ay tinempt niya. Matthew chapter 4, verses 1-11. Naalala niyo, 3 beses pa niya ginamit ang salita ng Diyos para matempt si Jesus na kunin ang corona bago siya magdaan sa krus. Yun po yung temptation ni Satanas. Hindi po siya nakalampas sa ating Diyos. Pinili ng ating Panginoon ang daan ng krus para siya ang tumanggap ng corona. Susubukan niya na takutin tayo sa maraming bagay. Yung violence sa ating lipunan, yung nakikita nating paglaganap ng kasamaan, yung pandemya na ito. No? Bakit po ba tayo nakamask lahat? Hindi ba? Dahil tayo nag-iingat. Hindi dahil tayo natatakot. Dahil meron na pong ginawang kaparaanan ng Diyos para tayo maligtas sa pandemyang ito. Ano yun, pastor? Ito, yung mask, yung bakuna, yung gamot, yung mga doktor, yung mga nurse, yung mga health worker. Ang Panginoon po ang naglikom ng lahat ng yan. Upang malabanan natin ang pananakot ng demonyo sa pamamagitan ng pandemya, ng sakit. Ngayon naman, may monkeypox pa. Sabi ng isang kasama ko, hindi naman daw nakakamatay. Papangit ka lang. Ako parang gusto ko na lang humamatay. Kisa sa maging mukhang monkey. No? Pero, walang biro mga kapatid. Nakakatakot po ang mga pandemyang lumalabas. So, ang ating kaaway, tinatakot tayo. Kung na kayo magpunta sa church, pwede namang online. Okay din naman po online. No? Pero alam nyo, natutuwa ang Panginoon kapag gumagawa po kayo ng effort para magpunta dito. Kaya mga kapatid namin online, kung gusto nyo kaming samahan dito, pwede naman po. Ang dami po namin dito, nakamask nga lang po kaming lahat. No? Nakangiti sila lahat, pero hindi ko nakikita. No? Pero ganun tayo tinatakot ng ating kaaway. Tinatakot niya tayo sa nangyayari sa lipunan, sa nangyayari sa ekonomiya. Binibigyan niya tayo ng pag-aalala, ng worry, ng anxiety. Ang ginagawa pa niya sa mga people na sinashare natin, binubulag niya. Saan yun? 2 Corinthians chapter 4, verse 3-4. Ang sabi doon, and even if our gospel is veiled, natatalakpukan daw ang ating gospel. Bakit? It is veiled to those who are perishing. Hindi po nakikita ng mga ayaw maniwala kay Jesus. Hindi ho ba parang ganon? Meron ba kayong sinashare na, bakit kaya ayaw maniwala nito? No? Parang ang linaw naman sa Biblia. Sabi sa verse 4, in their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. May pag-asa ba, Pastor BJ, yung mga kaibigan namin na binubulag ng kaaway? Meron. Kasi sabi sa verse 6, for God who said, let light shine out of darkness has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. Nadidiliman ba ang inyong kaibigan? Ipag-pray nyo, nabuksan ng Panginoon ang ilaw. Kaya niya pong gawin yun. At hindi mapipigilan ng demonyo ang ganong klaseng pagliligtas. Siya po ay makapangyarihan, pero hindi niya po kaya ang ating Diyos.
Pinipilit niya na tayo ay magpaalipin sa ating mga kasalanan. Galing na po nga tayong lahat doon, di ba? Sabi sa Ephesians 2 verses 1 to 3, you were dead in your trespasses and sins. Mahirap pong kalabanin yung patay na. Di ba? Patay na po tayong lahat, doon po tayo nag-umpisa lahat eh. Pero sa verse 4, God, being rich in mercy because of His great love with which He loved us, even when we were dead in our trespasses, made us alive together with Christ. Hindi po kayang pigilin ni Satanas yun. Susubukan niya na alipinin tayo, pero hindi niya tayong kayang alipinin. Matindi po ang ating kalaban. Kaya nga si Martin Luther, siya po ay sumulat ng isang hymno, naalala nyo? Sabi niya, a mighty fortress is our God, a bulwark never failing, our helper He amid the flood of mortal ills prevailing. For still our ancient foes, si Satanas ito, does seek to work us woe. His craft and power are great, and armed with cruel hate, on earth is not His equal. Ganun po katindi ang demonyo. Kahit si Martin Luther napaawit. Pero dun sa awit niya, sabi niya, one small word shall fail him. And that word is love. Yung pong love na yun ang bumuhay sa atin. Sabi sa Ephesians 2:4. Even when we were dead in our trespasses and sins, He made us alive dahil sa Kanyang great love. So, ang Kanyang kapangyarihan ay natalo na. Dapat po natin siyang abangan. Hindi natin dapat siyang katakutan. At ito ang ating kaaway ay merong isang buong army ng mga katulong niya. Sabi sa verse 12, nakita niyo ba doon? Sabi doon, for we do not wrestle against flesh and blood. Yung pong ating pakikipagtunggali ay hindi yung battle from afar. Na parang nagko-contribute lang tayo sa labanan. No? Na tayo ay sniper lang na tumitira sa mga kalaban. Hindi po. Sabi dito, we wrestle. Yung salita po, pale. Ang ibig po sabihin nun ay a contest between two people in which each endeavors to throw the other. Wrestling. Ang wrestling po, one-on-one. Ang wrestling po, close contact sport. Ganun po ang pakikipaglaban ng kaaway. Kuminsan, sa ating pagising sa umaga, alam natin, kailangan natin manalangin o magbasa ng Biblia. Ano ang close contact na atake ng kaaway? Aantukin ka. Gusto mong bumalik sa kama. Gusto mong matulog ulit. Mamaya na yung quiet time. Mamaya na yung Bible reading. Mamaya na yung pananalangin. Close contact po ang away. Personal po ang labanan. Kailangan po natin paghandaan. The battle is not physical. Sabi, it is not against flesh and blood. Ang ating pong kaaway, hindi natin nakikita. Nag-ooperate sila in the spiritual realm, in the heavenly places. Sabi ng verse 12. Yung pong heavenly places, doon po tayo niligtas ng Diyos. Ephesians 1:3. Doon po tayo biniyayaan ng Panginoon. Ephesians 1:20. Doon po tayo inupo ng Diyos na kasama si Kristo. Ephesians 2:6. Doon po sa heavenly place na yon, doon po nangyayari ang labanan. Spiritual po siya, hindi po natin nakikita dito. Kaya kailangan natin silang abangan. Merong 4 na klaseng demonyo ang dinescribe dito, di ba? Rulers, authorities, cosmic powers, spiritual forces. Hindi ko na po isa-isahin, baka abutin tayo ng 5:00. Pero isa lang po ang masasabi ko dito. Si Kristo po ang pinuno ng lahat. He is all in all. He is over all. Ephesians 1:21. Far above all rule and authority and power and dominion. Yun yun. Yung organisasyon ng mga fallen angels, ng lahat ng mga anghel, fallen or non-fallen. He is far above all rule and authority and power and dominion. And above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come.
Ephesians 3:10. So that through the church, the manifold wisdom of God might now be made known to the rulers and authorities in the heavenly places. Malaman nila na si Kristo Jesus ang boss. Colossians 1:16. For by Him, by Jesus Christ, all things were created. In heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. Siya po ang pinuno ng lahat. Talo po silang lahat kay Kristo Jesus. Siya ang may kapangyarihan sa lahat. Susubukan po nila na tayo linlangin, pahinayan ng loob, sirain ang ating testimonyo. Pero ang kanilang kapangyarihan ay limitado. Hindi po nila nagawa yung kay Job. Sabi ni God kay Satan, di ba? Nag-uusap sila sa chapter 1. Sabi niya, sige, pwede mo subukan si Job, pero huwag mong sasaktan. Job chapter 1 verse 12. Sabi ni Satan, kaya yan nagpapatuloy sa iyo dahil sabi mo, huwag kong saktan. So sabi ng Panginoon, sige, saktan mo, pero huwag mong papatayin. So ang kanyang kapangyarihan ay limitado. Bakit? Sapagkat sila ay nakatanikala. Sabi sa 2 Peter 2:4, for if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell and committed them to chains in gloomy darkness. Nakatanikala pala sila. So ang kanilang power ay limitado. Kaya nating i-resist ang kanilang mga ginagawa. James 4:7. Submit yourselves therefore to God, resist the devil. Paano? Submit yourself to God. Di ba? Glorify Him, si Abraham. Pray. Be prayed for. Cast your weakness on Him. Let His word abide in you. Lahat po yun. Submit yourselves therefore to God. Resist the devil and he will flee from you. Tsaka alam nyo, sabi nga ni Pablo sa Romans 8, nothing can separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Nothing. Kahit po sila. Kahit po sila, ruler, authority, cosmic power, spiritual force. Nothing can separate us. Yun po ang ating kaaliwan. Kaya, totoo po ang labanan, yan po ang dahilan, binigyan tayo ng panlaban. Ano yung panlaban? Number 3, ang panlaban ay ang baluti ng Panginoon. The armor of God. Tignan niyo yung verse 13. Dito po tayo magwawakas. Sorry po, medyo overtime na po tayo. Nagsabi naman po sa inyo na ako'y lalampas ng konti. No? So hindi naman po tayo abot ng 5 o'clock. No? Number 3 na po tayo. Verse 13. Huli na po talaga ito. Pasensya na po kayo. Therefore, take up the whole armor of God, sabi niya. That you may be able to withstand in the evil day. And having done all, to stand firm. So alam na natin kung ano ibig sabihin ng to stand. Defensive po yun. Binigyan po niya tayo ng tools, ng resource, ng panlaban. Ang panlaban po niya ay ang armor ng ating Panginoon. Yung armor na yun, pag-uusapan natin sa next message. So hindi ko na po palalawigin dito. Pero kailangan po natin malaman, yung sinabi niya dito, that you may be able to withstand in the evil day. Kailan po ba yung evil day? Yung po ba ay future pa? Hindi po. Sabi sa chapter 5, verse 16, look carefully then how you walk, not as unwise but as wise, making the best use of the time because the days are evil. Nung sinulat ni Pablo ito 2,000 years ago, evil days na po. De lalo na po ngayon. Nasa kalagitnaan po tayo ng evil days, datapwat kailangan nating isuot ang baluti ng Panginoon upang ating madepensahan ang ipinanalo na ni Kristo para sa atin. Ano yun? Yung ating kaligtasan. Hindi po makukuha yan ng demonyo. Hindi na po mawawala sa atin yan. Susubukan niya lang po na siraan tayo para wala na pong madagdag sa mga naliligtas pa. Mga kapatid, yan po ang hamon natin sa hapong ito. Ang tanging paraan para tayo makatindig ay magpakalakas tayo sa Panginoon
sa pamamagitan ng pagsuot ng kanyang baluti. Ang ating kaaliwan ay ang katotohanan na ang ating katunggali ay tiyak na talo. At ang ating Panginoon ay palagi at tiyak na ang pagwawagi. Yang na stand up for Jesus. The strife will not be long. This day the noise of battle, the next the victor's song. To those who vanquish evil, a crown of life shall be. They with the King of glory shall reign eternally. Napakaganda pong katotohanan. Tayo po tumayo, tayo manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa iyong mensahe sa amin. Sa hapong ito, kayo po ang mapapurihan sa lahat ng aming natutunan. O Diyos, kayo magpala sa bawat isa sa amin. At sa aming pagtatapos ng pananambahan, kayo po ang magbigay kaaliwan sa bawat isa sa amin. Na kailangan naming abangan ang gagawing pakikibaka ng kaaway sa amin. Ngunit hindi namin kailanman kailangan siyang katakutan. Sapagkat ang kanyang kapangyarihan ay limitado at ang kanyang kinabukasan ay sa impyerno. Datapwat, Panginoon, siya po ay natalo mo na at kami ay nasa iyo. Yan po ang maging kaaliwan namin nawa sa aming pagtatapos sa hapong ito. Pangalan ni Jesus, Amen. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.